Puro ka parinig. Magbayad ka muna ng tubig. Parinig ka ng parinig, di ka na nagbabayad ng tubig. Pakinggan ho natin at alamin natin ang kasaysayan sa likod ng episode na ito, Puro ka parinig, magbayad ka muna ng tubig. Narito. Nanay Andrea, ipinagdadamot nyo raw ang tubig ninyo. Totoo ba ito? Hindi ko po pinagdadamot ang tubig ko. Lahat po pwede pong mag-igib. Ang sa akin lang po, kasi po ako, wala po akong naghanap buhay, wala na akong asawa, wala na rin akong mag-anak na magbigay sa akin ng maintenance man lang kasi marami akong sakit, may diabetes ako sa puso ko at saka ito pang sa tuhod ko. Ang hinihiling ko lang sa kanya, pag kumuha siya ng tubig, bayaran na niya kasi yung dati niyang utang sa tubig, hindi ko na sinisingil kasi ang tubig, buhay. Bigay ng Diyos ang tubig, divine mercy ang tubig, kaya hindi ko pinagdadamot. Hindi ko pinagdadamot ang tubig sa kahit sinong humingi sa akin. Ang sa akin lang, kumuha sila, pero babayaran nila. Yun lang po ang hinihiling ko. Hindi ko po pinagdadamot ang tubig. Hindi nyo pinagdadamot, pero pinagbabayad nyo po. Opo. Para pang meron kayong Pambili ng maintenance ko pambili ng sa araw-araw na maintenance. pagkain. So pwede silang paano po yung mga walang pambayad? 3 piso lang po ang isang So container ko. kayang-kaya naman, isang container Isang na container po yun. sa iba po, 5 piso. Wala pong nagpapaigib sa amin ng mga kapitbahay. Ako lang po dahil naawa ako. Oo. Hindi ko po pinagdadamot ang tubig ko. Pagdating po na hindi ko po sila pinaigib, nagagalit po sila, nagmumura sila sa akin kung ano-ano sinasabi. Pero nagbabayad po kayo sa Nagbabayad po ako sa Manila. Manila. Naputulan na kasi ako noon po. Naputulan na po ako noon, nagbayad ako ng 18,000. Hindi ko alam saan galing yung 18,000. Yung pala may tagas ako, kaya ang laki ng tubig ko. Ang anak ko ang nagbayad. Ngayon, ayaw ko naman magdusa uli ng mga anak ko na magbayad. Talang pinaglilibre ko daw mga kapitbahay ko ng tubig. Ano ba daw yun? Wala ba daw akong iniisip na magbabayad sila? Pinapagbayad ko, pero iba, pag ayaw magbayad, talagang walang-wala, pinagbibigay ko. Kasi buhay ang Pinagbibigyan tubig. niyo po. Opo. Okay. Nako, ang daming nasabi tungkol sa tubig. Ngayon gusto kong malaman, paano kaya sasagutin ng kapitbahay ang mga paratang ni Nanay Andrea? Tawagin natin, Milagros, pasok! Ate Milagros, diretsahang tanong, kayo daw po ay hindi nagbabayad ng tubig kay Aling Andrea. Totoo po ba ito? Hindi man po ako nagsasamantali. Nagsamantala ka sa akin. Hindi ka Hindi nagbabayad ka sa akin. nakakaintindi kasi ng kapwa mo. Alam mong nahihirapan ako na mag-igib ng tubig. Kita mo na ang itsura ko, taras ako, hindi ka naawa. Di ba? Basta mo Naawa na ako lang sa'yo, nilagyan pero ako. abusado ka. Abusado, ka sa abusado. tono. Magkano lang ba tubig? Kung abusado ako, milyones ba? Hindi nga Ha? milyones. Oo. Kaso nga, Oo. nagbabayad ako sa Manilad. Oh, nagbabayad Magkano ka na ba nga. ang utang mo, Aling Milagros, sa tubig kay Nanay Andrea? Kada igib, magbabayad ka. Magkano na ho ang kulang nyo? Kasi hindi kayo nagbayad yata nung nakaraan. Isang beses lang, ganun na. Siguro may mga mga 3,000 ng utang niya sa akin. Naku. Wala. Pinalipas ko na yun, hindi ko na sinisingil yun. Totoo ba ito? Ganoy, anong 3,000? Araw-araw mag-iib ka, araw-araw magbabayad ka. Tapos sasabihin mong 3,000? Papayag ka ng ganon? Ngayon lang, ngayon lang. Oo. Ngayon lang. Ngayon lang. Hindi ko na sinisingil yung dati. Ngayon lang. Para lang bayaran. Kaya gusto ko, tuwing iigib, magbabayad na siya. Pambili ko man lang ng gamot ko. Eh di ngayon, nagkasundo tayo ng ganon, hindi chucha, chubarutya. Kung ano pinagsasabi mo? Oh. Ikaw nga naninira sa Ako akin. ba Ako nga hindi naninira? ako. Tahimik lang ako sa bahay. Pupuntahan mo ako sa pintuan namin. Kung hindi ka Wow. makaigib, mumurahin mo ako. Tama ba yun? Totoo ba yan? Napakabait niyan. Kaming dalawa, lagi nagkakausap. Kung anong problema niya, dinadaig niya sa akin. Okay, pero yung tungkol po sa tubig,
sa mga kapitbahay or kay Nanay Milagros na hindi pagbabayad, na ikwento po ba sa inyo? Oo, nakikwento niya. Yun nga, hindi lang bumabayad. Ito naman, pag ano, iigib na naman siya, nagagalit. Bakit lahat sinusugod to? May size ka. Maraming maiigiban. Ha? Yun lang. Ano masasabi mo, Aling Andrea, na parang si Aling Milagros pa ang nananakot ngayon na marami siyang may igiban? Kaya nga siya pang malakas ang loob magsalita. Talang lahat ng kapitbahay namin ayaw siyang paigibin. Dahil nga sa ganyan, lagi nakakalimutan. Siyempre may panahon na wala kang pera, di ba? Matichepa, wala kang pera. Lagi ka ba may pera? Makikipag-usap sa'yo. Sasabihin mo na agad, ganun. Eh, mahirap yun, di ba? Pinagbibigyan naman kita, Mila. Oo. Kaso lang nga, pangako mo, pangako. Puro pangako, kaso nga, ang pangako, Napako. nakakalimutan. Napako. Ha? You remind me of a beautiful Hollywood actress, Sharon Stone. Wow, baby! Oh, heavy talaga. Ganyan pong makaposing si Sharon Stone. Di ba? Si Aling Milagros kasi dapat malaman din niya yung maganda sa kanya. Kasi kanina ko pa po tinitingnan ang demeanor ninyo na mga senior citizen. Ilang taon na po kayo, Aling Milagros? 62 years 62. Nag-aalala lamang ako, bayan, mga kapatid, at ito'y itatanong ko mamaya kay Dr. Camille. Yung demeanor ni Aling Milagros, she was like trying to cover up her pain. Parang may tinatago siyang pain na kino-cover up niya sa mga ngiti niya, sa mga kilos niya, sa pang-aasar doon sa mga kausap niya. Parang meron siyang itinatago. At siguro makasasagot niyan si Dr. Camille. Nabanggit po ni Aling Andrea yung Divine Mercy. Ang tubig daw ay divine mercy. Ito'y banal na awa ng Diyos sa atin sapagkat ang tubig ay buhay. So, out of being a good Christian, nagsishare siya ng tubig sa sino mang nangangailangan. No? Lamang, hindi naman kanya ang tubig kasi sa Maynilad. At sisingilin siya ng Maynilad, whether generous siya o hindi, sisingilin siya doon sa nakonsumo niya. And yung sinisingil niya na 3 piso isang container, mura na po yun. I'm sure you will agree with me, malaking tulong na yon. Iigsian ko na lamang po, Aling Milagros, ang pakikipagrelasyon po natin, kanino man, miski saan po kayo magpunta, first and foremost, ang pagrespeto sa kapwa. Ang paggalang sa kapwa. Maraming salamat, Dr. Love!